March, April, May, June, July. So, parang within 5 months, nagkaroon ako ng green card. Ang una kong in-applyan, nag-apply ako ng tourist visa. Bale nag-hire kami ng consulting firm noong April, tapos ang nakuha naming schedule, July 24. Medyo malaki din yung bayad pero worth it naman kasi yung consulting firm, sila yung parang nag-strategize paano ka makakakuha ng visa. Yung nakuha naming schedule, July 24, 2024. Tapos nung panahon na yon, medyo pahirapan kasi mayroong bagyo, si Karina. Although hindi siya magda-direct hit pero naghahatak siya ng habagat. So nung the day before, ulan na ng ulan. Tapos nung umaga na ng appointment ko, umuulan tapos baha sa Metro Manila. Di bali nag-stay ako sa hotel malapit sa US Embassy. Malapit lang siya doon, lalakarin lang. Pahirapan ko muna ng sasakyan kaya parang unchallenging paano makakapunta ng US Embassy. Pero nangyari naman, nakapunta naman ako. Meron ako nakasabay na mag-ina saka isang taga Bacolod yata yun. So parang pagdating doon, ayun na, parang relief na kasi nandun ka na. So parang hindi mo ma-miss yung appointment mo. Tapos ang nangyari, dahil ulan ng ulan, bumabaha, baha na talaga, ni-reschedule yung appointment namin kasi parang hindi yata makapasok yung mga nagtatrabaho sa US Embassy. Tapos the same day nag-email sila na pwede kaming magpunta anytime between July 25 until 31st, I think. Sakto naman na babalik si Derek naman ng Pilipinas kaya July 30 ako nagpunta, kasama ko na siya. Tapos ayun, July 30 na-approve ako, nabigyan ako ng 10-year multiple entry. Yung flight ko papuntang US, October 17. So nakakuha ako ng visa July, and then ang flight ko ay October 17. Yung flight ko, Philippine Airlines, direct siya ng Manila, New York. Kaya tapos nung paalis na ako ng Pilipinas, hindi naman ako nahirapan. Normal lang yung tinanong ng immigration officer. Ang bilis lang. Parang siguro within 1 hour lang, since nakarating ako ng airport, okay na, nag-aantay na lang ako mag-boarding. Kaya lang nung naka-board na kami, yung pilot hindi siya confident na ilipad yung eroplano, so nagbawas para gumaan yung timbang. Bali nung after namin mag-board, 3 hours pa kami nag-antay bago nag-take off yung eroplano. So parang total of 19 hours ako sa eroplano. Tapos pagdating ng New York, mga bago mag 1 AM or around 1 AM, doon ko lang na-experience yung immigration officer na talagang nagtatanong talaga siya, saan ka tutuloy, anong gagawin nyo. Tapos yung nauna sa akin, parang inatid siya ng immigration officer. Tapos nung dumaan yung immigration officer sa harap ko, sabi niya, I'll be back. Tapos nung ako na, ayun, normal lang din tinanong niya, we're gonna stay. And then nasa record na yung address ng tutuluyan ko. Tapos tinanong niya ako ng first time ko na experience yung tinanong niya ako, may dala ba akong mga alak, ganyan, sigarilyo. Tapos sabi naman wala. Tapos nung huli, sabi niya, you look nervous. Tapos sabi ko, oh, it's my first time here. So yun, first time ko na experience yung immigration na nagtanong talaga nag-usisa talaga sa'yo. Tapos yung mga officers doon, parang ang lakas nilang makasuspecha sa'yo. So sa flight, in-announce na kailangan daw i-clear yung customs. So nung pagkatapos ko ng immigration, naghahanap ako saan pupunta para sa customs para ma-clear yung dala ko. Tapos may nakita akong officer, tapos tinanong ko siya, hinahanap ko saan yung papuntang customs. Tapos ang sinagot niya,
where do you think you are? Tapos, sinabi ko nga na gano'n na kailangan ma-clear yung customs. Tapos, tinanong niya ako ano yung mga dala ko. Tapos, sabi niya, sabi naman niya, I think you're clear. So, parang kung first time yung pupunta ng Amerika, parang mga ganun yung mga officers. Medyo suspicious. Tapos, ayun, nung nakalabas na ako, nakita namin ni Derek. Tapos, ayun, naglipit kami ng New York. So, first time ko na-experience yung fall. And then may napanood akong video na kailangan magpakasal kayo 3 months after your entry. So, yun yung sinunod namin. So, nakapasok ako ng US October, and then valid yung entry ko doon hanggang April, and then January nagpakasal kami. Tapos after nung kasal, doon na kami nagsimulang mag-process ng adjustment of status. Bali, dito ko din na-experience yung nagpunta kami sa register tapos walang pila. So, nagpa-register kami para sa kasal tapos walang pila. Para dun sa application namin ng change of status, bali nag-hire kami ng immigration lawyers. Tapos yung hinar namin, Filipino. Kasi sabi ni Derek, madami daw immigration lawyers kaya lang halos puro Latino. So parang mas i-favor nila yung mga Latino kaysa sa Asian. Kaya yun. So, mabuti na lang may nakita si Derek na dito din, parang 1 hour lang. Tapos ayun, bali pag nag-apply ka ng change of status, nasa $3,000 yung babayaran mo sa gobyerno. Tapos, mas malaking binayad namin sa immigration lawyer. Pero sobrang laking tulong ng immigration lawyer. Halos sila talaga nag-compile ano yung mga pwede naming pakita, ano yung dapat naming gawin. So, syempre, isa sa mga kailangan namin ipakita na proof of real relationship, yung pictures. And yung mga minahirapan doon kasi marami kaming pictures. Tapos, isa din, yung nakatira kami sa isang address. So, parang suggestion nila na yung sa electric bill, parang nakalagay yung pangalan namin, yung mga ganon. Tapos, isa din sa mga kailangan mong gawin, pumasa ka sa medical and physical examination. So, yun yung hindi ko parang wala akong napanood na ganon. So, doon kami nagpa-appointment sa parang Latino na doktor. Ano yata siya, Puerto Rican, sabi ni Derek. Isa sa mga ginawa blood test, chinek kung meron kang tuberculosis. Tapos yung physical examination kung meron ka bang problema. Tapos isa din sa hindi ko inasahan yung kailangan kumpleto ka ng vaccines. So doon ko na-experience yung nag-vaccine sa akin 4 sabay-sabay. Tapos 3 hepatitis vaccine. So na-experience ko yan 2 vaccines sa isang braso. So tapos ayun, okay naman, wala namang naging problema. So nakapasa ako doon. Pag nag-apply ka ng green card or change of status, bali gagawa ka ng account sa parang immigration services sa website ng immigration services, parang ganun. Tapos doon nakalagay yung green card, yung work permit, yung pwede ka mag-petition, saka yung parang pwede ka na mag-travel outside of US. So ang naging first appointment ko yun sa biometrics sa picture. Pagpasok mo ng immigration office, medyo strict. So merong security check. Tapos kung di naman kinakailangan, may iwan yung kasama mo sa labas. Pero madali na naman, nag-fill up lang ako. Tapos kinonfirm yung appointment. Tapos ayun, picture, fingerprints. So yung application ko ng change of status, nakapag officially applied kami March.
Tapos June, nung na-receive kami ng notification for final interview. Tapos ang nalagay doon parang 26 months process yata o 18 months. So parang ang in-expect namin makukumpleto or makakuha ko ng green card mga October 2026. June, naka-receive kami ng notification na magpa-final interview na kami. So parang sabi ng lawyer namin, maganda daw to kasi parang bumilis. So yung akala namin na October 2026 pa, magiging posibleng 2025 or after ng interview, magkakaroon na ng green card. Tapos nag-prepare na kami para sa final interview. Nagkaroon din kami ng parang practice interview with our lawyer. So, yung mga tanong na tinanong niya sa amin, parang yun din yung itatanong na ako sa interview, actual interview. Tapos, the day before ng interview, medyo nai-stress si Derek. Pero ako, medyo relax lang kasi ang sabi ng lawyer namin, it's either it's gonna be recommended for approval or they will ask for more documents. So, parang para sa akin, hindi ako madi-deny kung hindi man naging maayos yung interview, manghingi pa sila ng additional documents. So, parang positive ang outlook ko sa interview. Pero si Derek, sobrang nai-stress na. Tapos, pinag-awayan pa namin yung isusuot namin. Kasi meron siyang gustong isuot pero ang gusto ko sana mag-jeans lang. Pero yung yung hindi niya nagustuhan yung isusuot ko dahil stress na stress siya. Kasi di ba marami nga mga video na kung ano-ano yung mga itatanong tapos hindi na-approve. Kaya parang he's anticipating the worst. Well, I'm muting. it's the day we go to our immigration interview. Are you excited? No. Are you nervous? Me too. Well, here we go. Tapos, ayun, yung natapat sa amin na officer, mabait. Hindi kami nahihirapan sa interview. Wala namang kakaibang tinanong. Tapos, ayun, July 2025, I was recommended for approval. Well, now we're stuck with each other. July 31, na-produce na yung green card ko. Ayun, masaya. So, March, April, May, June, July. So, parang within 5 months, nagkaroon ng green card. Natanggap ko yung green card ko August. Parang first week ng August. Tapos ayun, yun na yung lagi kong dala. Dati ang dala ko yung notification letter galing sa US Immigration. Pero ngayon, after nung nakuha yung green card na lang yung dala ko pag umalis kami. So ayun, share ko lang yung experience ko, yung proseso paano ako nagka-green card. So sana kahit paano may na-share akong information na makakatulong. Yung palang green card ko ay 2 years conditional, yun yata tawag nila. So, after 2 years, mag-a-apply ako ng renewal. At dahil may green card na ako, gawin na ako ng Pilipinas, magbabakasyon sandali, tapos babalik na ng US.